Gusto kong dumiretso tayo doon sa versikulo 21. Saan po matatagpuan yon? Ito yung pagkatapos tinanong noong bata, lalaki, si Jesus, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit sa buhay na walang hanggan? Tapos sinagot siya ni Jesus, no? Tapos sinabi nung lalaki, Guro, ang lahat po ng yan, tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Yung sumunod na versikulong yun po yung gusto kong bigyan natin ng diin. Anong sinabi dito? Magiliw siyang tinignan ni Jesus. So gusto ko pong i-underline yun, no? Magiliw siyang tinignan ni Jesus. Magiliw na tinignan ni Jesus ang batang lalaki, ang binatang lalaki. Sa English translation, mas ano pa yan, mas malalim, no? Jesus looked at him lovingly. May pagmamahal. Kapag tinitingnan natin ang isang tao na magiliw, meron niyang pagtatangi, meron niyang pagmamahal. Kaya, diretso tayo kaagad doon. Bakit? Bakit kaya may pagtatangi si Jesus dito sa binatang lalaking ito? Bakit magiliw niyang tinignan ang lalaking ito? Ngayon, babalik na tayo sa pinakataas. Kasi sa simula ng ating ebanghelyo, anong nangyari? Habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. So yung simpleng linyang lang yun, no? Patakbong lumapit. So paalis si Jesus, naglalakad siya, nangangaral kasi alam naman natin na si Jesus, kung mangaral yan, papunta-punta siya ng iba-ibang lugar, kaya ang tawag sa kanya itinerant preacher. So kung saan-saan siya pupunta, sinusundan siya ng maraming tao. Biglang may patakbong lumapit. Kapag ikaw ay tumatakbo na palapit sa isang tao, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron kang excitement, no? Na makita yung taong yon. Gusto mo siyang habulin kasi nakita mo napakahalaga ng taong yon. Ibig sabihin, meron siyang sense of direction. Ibig sabihin, napaka-decisive niya. Ibig sabihin, napaka-dynamic niya. So, yung palang maliit na pananalitang yon, isang magandang katangian noong binatang lalaki. Tapos ano sumunod? Lumuhod sa harapan. Lumuhod sa harapan yung binatang lalaki. Anong ibig sabihin nun? Yung pagluhod ng binatang lalaki ay mayroong paggalang kay Jesus. Kung tutusin, marami sa mga nakaraang ebanghelyo, mga pangyayari, marami nang tumutulig sa kay Jesus. Pero itong binatang lalaking ito, lumuhod sa harapan, magalang. At pagkatapos siya ay nagtanong. At anong tanong niya? Napakalalim ng tanong niya. Sabi niya, mabuting guro. Una, yung address niya kay Jesus, mabuting guro. Alam niyang kilatisin ng ating Panginoon. Alam niya na ang ating Panginoon ay isang mabuting tao. At alam niya na bilang isang guro, marami siyang matututunan. Okay? Tapos anong tanong niya? Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakalalim. Isang binatang lalaki. Yan ang tinanong. Hindi ko alam po sa mga binatang lalaki ngayon kung ganyan ba ang mga tanong nila sa buhay. Pero itong binatang lalaking ito talagang napakalalim ng kanyang direksyon sa buhay. So, ibig sabihin, malalim ang taong ito. Okay? Pagkatapos, sinagot siya ni Jesus, ang sinabi sa kanya, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos at isa-isang sinabi ng Panginoon ng mga kautusan. Tapos anong sinabi nung binatang lalaki? Sinabi niya, Guro, ang lahat po ng iya'y tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata. So ano pong description natin doon sa doon sa binatang lalaki? So ibig sabihin na ang binatang lalaking ito ay hindi lamang siya magalang, kundi siya ay masunurin. Masunurin sa kautusan ng Panginoon. Tandaan natin kapag ang isang
Hudyo ay sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi lang siya basta masunurin, banal. Kasi para sa Hudyo, ang kabanalan ay nakikita sa kanilang pagsunod sa mga kautusan. Kaya isipin ninyo, no? Ito yung mga karakteristik ng ng lalaking ito. Bukod pa sa mayaman, alam natin yan, marami siyang ari-arian at binata. Kaya imaginein po ninyo, kung kayo meron kayong anak na babae, halimbawa lamang, at merong nanligaw ng isang lalaki na ganito ang katangian. Mayaman, maraming ari-arian, magalang, may direksyon sa buhay, malalim, natural, no? Botong-boto tayo sa lalaking ito. Pero alam po natin ang ending ng kwento. Ang ending ng kwento, yung bata, itong binatang lalaki, umuwi na mapanglaw. Umuwi na malungkot. Yung iniisip nating, akala natin na very positive sa kanya, ang ending pala, hindi pala ganun. Isa pala siyang failure. Kaya medyo malalim ng kaunti ang paghuhugutan po nito. Bakit siya failure? Kasi itong binatang ito, alam na niya na merong isang bagay na kulang sa kanya. The mere fact na patakbo siyang lumapit kay Jesus, the mere fact na nagtanong siya, paano makakamit ang buhay na walang hanggan? At nung sinabi ng Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin, hindi niya ginawa. Bakit? Ano ba ang ugat ng kanyang failure? Ang problema sa kanya ay kulang yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Hindi dahil sa mayaman siya, kaya siya failure. Ang problema kasi yung kanyang konsepto ng tagumpay ay nakaugat sa kanyang pagiging makasarili. Ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang bitawan yung mga meron siya ngayon. Ayaw niyang bitawan ang mga kayamanan niya. Ayaw niyang bitawan yung mga relasyon na meron siya. Ayaw niya sigurong iwanan ang kanyang pamilya, kaya nga hindi nga siya makasunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pero hindi siya makasunod kasi hindi niya mabitawan ang mga bagay-bagay na ito. Hindi dahil sa marami siyang ari-arian. Take note po, hindi po sinasabi ng Panginoon. Kasi mamaya makikita dito, no? Sasabihin ng Panginoon, no? Mainam pa ang kamelyo. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Hindi po sinasabi dito na ang mga mayayaman ay hindi makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang problema dito ay yung hindi tayo bukas na bitawan yung mga bagay na dapat kailangang bitawan. Ito po yung nag-prevent sa atin para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, pagkatapos ng kwento nitong binatang mayaman, ipinasok agad ang isang talinghaga ni Jesus. Ano yun? Yung pagkukumpara doon sa kamelyo at saka sa butas ng karayom. Hindi ko po alam papaano maiko-connect ang kamelyo at saka butas ng karayom. Kasi alam natin, ang kamelyo, isang hayop sa disyerto, yung karayom ginagamit sa pananahi. Kung tutuusin, wala talaga silang koneksyon. Kaya parang nakakapagtaka, bakit pinag-connect ni Jesus ang kamelyo at saka yung karayom? So sa pagsasaliksik, dahil alam nyo naman, ang pagsasalin ng ebanghelyo, nagbabago ang ibig sabihin dahil nga sa sobrang daming proseso ng pagsasalin, nawawala na yung kanyang original na konsepto. So, importanteng malaman natin yung konteksto. Ano po bang ibig sabihin ng kamelyo? Dalawa pong posibleng interpretasyon. Una, ano ba talagang ibig sabihin ng kamelyo na kinokonek natin sa karayom, butas ng karayom? So, yung isang interpretasyon, yung kamelyo na pinag-uusapan dito, hindi po hayop, no?
hindi yung nasa disyerto. Yung kamelyo na pinag-uusapan dito ay isang lubid. Alam niyo yung makakapal na lubid na maraming hibla? Okay? Yung lubid na ginagamit pang tug of war. Yung lubid na ginagamit pantali sa mga kahoy, pang construction, na either gawa sa plastic or gawa sa anumang hibla yan. So ganyang kakapal, no? Ganyang kakapal na lubid. So yung ang tawag po doon kamelyo, no? Kamelo ng mga Hudyo. So isipin niyo yung lubid ipapasok nyo sa karayom, talagang imposible, hindi po ba? So at least ito may connection. Kasi di ba ang pinapasok natin sa butas ng karayom, sinulid lang. Pero ito, ang original na konteksto ay yung kamelo, para sa mga Hebreyo ay isang makapal na lubid. Talagang hindi makakapasok ang makapal na lubid doon sa maliit na butas ng karayom. So, paano mangyayari na ang kamelo o yung lubid ay makakapasok sa butas ng karayom? Simple po, isa-isahin ninyong tanggalin ng mga hibla. Hanggang sa makarating ka sa kaisa-isang hibla. Pag dumating ka na sa kaisa-isang hibla noong kamelo, noong lubid, pwede na siyang pumasok doon sa karayom, no? Butas ng karayom. So, yun po yun. Hanggat makapal ang lubid, hindi makakapasok yan sa butas ng karayom. So, ito po yung unang interpretasyon. Yung ikalawang interpretasyon ay doon naman sa butas ng karayom. Yung butas ng karayom ay hindi talaga butas ng karayom na ginagamit sa pananahi. Sa Israel, merong pagpapasok ka sa Jerusalem, maraming mga gate yan, maraming mga pintuan. Kapag nasa giyera ang Jerusalem, yung mga main gate, yung mga malalaking pintuan, sinasara. So paano nakakapasok yung mga tao? Mayroon silang tinatawag na butas ng karayom. Yun ang tawag nila doon, butas ng karayom. Sakto lamang yung kamelyo na makakapasok doon sa butas na yun, no? So pader yan, tapos may maliit na butas na kung saan sakto lamang yung kamelyo. So, anong ibig sabihin nun? So, yung kamelyo at saka yung tao na dadaan, sakto lamang silang makakapasok doon. Kapag ang kamelyo ay maraming bagahe, kasi di ba ang ginagamit nila yung kamelyo para maglagay ng napakaraming mga bagahe. Kasi kung nagta-travel ka, lalo na sa Jerusalem, ang hirap na isipin mo 20 oras kang naglalakad tapos may buhat-buhat ka, talagang mapapagod ka. Kaya ginagamit nila yung kamelyo para yung kamelyo mismo yung magbuhat ng mga gamit mo. Ngayon, kapag ang kamelyo mo ay punong-puno ng bagahe, hindi yan makakapasok dahil sakto lang yung butas na yun para yung kamelyo pumasok doon sa ang tawag doon, dingding, no? Sa lagusan. Okay. So, importanteng tanggalin ang mga bagahe para makapasok. So, ito po yung ikalawang interpretasyon. Madali pang makapasok ang kamelyong may bagahe kahit maliit yun kaysa sa isang mayaman, no? So, anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw mayaman ka, marami kang mga attachments sa buhay. Kung ikaw attached ka sa lahat ng mga bagay-bagay, no? Pera man yan. Actually, ang attachment hindi lamang po pera. Ang attachment, maraming klaseng attachment. Siguro yung iba attached sila sa bisyo. Yung iba attached sila sa relasyon. Sa isang relasyon, no? Kumbaga buong mundo na niya, yung taong yung na lang, no? Yung ibang attachment nila ay yung kanilang trabaho. So, depende kung anong attachment yan. So, kapag hindi mo tinanggal ang mga attachments niyan, talagang mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay ikaw. Ikaw na as who you are. Dahil ang hirap makapasok pag sinabing pumasok ka sa kaharian ng Diyos,
Ang hirap maging maligaya. Ang hirap maging masaya. Ang hirap maging mapayapa hanggat meron tayong mga attachment sa buhay. So ito po ang tinuturo sa atin. Malungkot yung lalaki umuwi kasi hindi niya mabitawan yung mga attachments niya. Yaman man yon, pamilya man niya yon, o siguro yung kanyang karir, o siguro yung kanyang reputasyon, o siguro yung kanyang trabaho, di niya maiwanan yon. Kaya hindi niya makuhang sumunod kay Kristo. So, basically, ito po ang nilalaman ng ating ebanghelyo. Later on, sasagot yung mga disipulo, sasabihin, paano naman kami, iniwan namin ang lahat. Which is exactly ganun nga ang ginawa ng mga alagad, no? Sina Simon Pedro, pagkatawag ni Jesus sa kanila, iniwan yung mga lamba, iniwan yung asawa, iniwan yung kanilang tatay, iniwan yung kanilang pamilya at sumunod kay Jesus. Kaya nga pinangako sa kanila ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Okay? Siyempre ayaw kong sabihin na pang ano pa yan, pang end of the world pa yan, end of time. Pero kahit mapasa ngayon, ay masasakatuparan itong buhay na walang hanggan. Ano mong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Katiwasayan. Kasiyahan. No? Yung bang kahit na alam mong ang daming problema, pero alam mo sa puso mo mapayapa. Yun pong ibig sabihin ng pagbibigay ng Diyos kahit na tayo nandito pa sa lupa, merong walang hanggan dito sa lupang ito. Mangyayari lamang yon kung matuto tayong bumitaw.